gayahin ng hindi nakakakilala kung sino ang magaling na singer na umawit ng mga ito. Tara, samahan ninyo ako at ating aralin. Si Freddie Mercury or sa totoong buhay ay Farouk Bulsara na ipinanganak sa may Stone Town sa British Protectorate ng Zanzibar kung ngayon ay bahagi na ng bansang Tanzania. Siya ay ipinanganak noong 5 ng September 1946. Ang kanyang mga magulang na sina Bumi at Jer Bulsara na nagmula sa pamayanan ng Parsi sa kanlurang India. Ang mga pamilya Bulsara ay nagmula sa lungsod ng Bulsar kung saan sa panahon ngayon ay Bulsad sa Gujarat. Dalawa lang sila na magkakapatid at ang bunso niyang kapatid na babae na si Kashmira. Dahil ang Zanzibar noon ay isang British Protectorate hanggang taong 1963. Kaya si Mercury ay isinilang na isang British subject. Kaya noong ikadalawa ng Hunyo 1969 siya ay narehistro bilang isang mamamayan ng United Kingdom at Colonies. Kaya ang pamilya Bulsara ay doon nanirahan sa England. At di naglaon ay lumipat ang pamilya sa Zanzibar upang may pagpatuloy ng kanyang mga magulang ang kanilang trabaho bilang cashier sa British Colonial Office at ang kanyang ina naman bilang Parsis. Ang mga Bulsara ay nagsagawa rin ng panreligyong Zoroastrianismo. Pinanganak si Mercury na may incisors kung saan inuugnay niya ang kanyang sarili na yun ang dahilan para magkaroon siya ng mahusay na hanay ng boses. Pinugol ni Mercury ang karamihan sa kanyang pagkabata sa India kung saan nagsimula siyang kumuha ng mga aralin sa piano sa edad na 7 habang nakatira kasama ang mga kamag-anak. Noong 1954 sa edad na 8, ipinadala si Freddie Mercury upang mag-aral sa St. Peter's School, isang British-style boarding school para sa mga lalaki sa Panchgani malapit sa Bombay. At namana rin niya ang interes ng kanyang ama sa Lily. Kaya sa pagitan ng 9 at 12 taong gulang na si Freddie Mercury ay sinubukan niyang mangulikha ng mga selyo na marami sa mga ito ay mula sa British Commonwealth. At doon niya napansin ang isang personalidad, Mercury ang pangalan na isang nagmamay-ari ng museo. Kaya dito niya nakuha ang idea na pangalang Mercury. Sa edad na 12, bumuo siya ng banda ng paaralan na kung tawagin ay The Hictics at nag-cover ng mga rock and roll artist tulad nina Cliff Richard at Little Richard. Ang isa sa mga dating kasamahan sa banda noon, si Freddie Mercury na mula sa Hictics ay nagsabi na ang tanging musikang pinakikinggan niya at nilalaro ay ang western pop music. Naalala ng isang kaibigan na mayroon siyang kamanghamanghang kakayahan na makinig sa radyo at i-replay ang mga narinig niya sa piano. Tuon din sa St. Peter's kung saan sinimulan niyang tawagin ang kanyang sarili na Freddie. Noong Pebrero 1963, bumalik siya sa Zanzibar kung saan sumama siya sa kanyang mga magulang. Sa panahon ng tagsibol noong 1964, tumakas si Freddie Mercury at ang kanyang pamilya patungong Inglaterra mula sa Zanzibar upang takasan ang karahasan ng revolusyon laban sa Sultan ng Zanzibar at sa pangunahin niyang Arabong pamahalaan kung saan libo-libong etnikong Arabo at Indian ang napatay sanhi ng nasabing kaguluhan. Lumipat sila sa 19 Hamilton Close, Eltham, Middlesex, isang bayan na 13 milya ang layo o 21 kilometro sa kanluran ng gitnang London. Sandaling lumipat ang Bulsara family sa 122 Hamilton Road bago nanirahan sa isang maliit na bahay sa 22 Gladstone Avenue noong huling bahagi ng Oktubre. Pagkatapos ng unang pag-aaral ng sining sa Ellsworth Polytechnic sa West London, nag-aral si Mercury ng graphic art at disenyo sa Ealing Art College at nag-graduate noong 1969. Nang maglaon ay ginamit niya ang mga kasanayang ito upang magdisenyo ng mga heraldic arm para sa kanyang banda na Queen. Pagkatapos ng graduation, sumali si Mercury sa isang serye ng mga banda at nagbenta ng mga sekundamanong Edwardian na damit at scarf sa Kensington Market sa London. Kasama si Roger Taylor, inilarawan siya ng iba niyang mga kaibigan noong panahong iyon bilang isang tahimik at mahiyaing binata at may malaking interes sa musika. Noong 1969, sumali siya sa banda na nakabase sa Liverpool na Ibex na kalaunan ay pinangalanang Wreckage
na tumutugtog ng napaka Hendrix style at heavy blues. Sandali siyang nanirahan sa isang patag ay taas ng Dovedale Towers, isang pub Penny sa distrito ng Mosley Hill ng Liverpool, at sumali rin siya sa isang banda na nakabase sa Oxford, ang Tower Milk Sea. Ngunit noong unang bahagi ng 1970, ang grupong ito ay naghiwalay na rin. Noong Abril 1970, nakipagtulungan si Mercury sa gitaristang si Brian May at drummer na si Roger Taylor upang maging lead singer ng kanilang banda na Smile. Sinamahan sila ng bassist na si John Deacon noong 1971. Sa kabila ng mga reserbasyon ng iba pang membro at Trident Studios, ang paunang pamahala ng banda, pinili ni Mercury ang pangalang Queen para sa bagong banda, at legal din niyang pinalitan ng kanyang apelyido na dati ay Bulsara ay naging Mercury. Ayon sa kanya, ito ay hango sa linyang ina, at dito nagugat ang kanta niyang pinamagatang My Fairy King. Bago ang panlabas ng self-titled na unang album ng bandang Queen, dinisenyo ni Mercury ang logo ng banda na kilala bilang Twin Kiss, at kanyang pinagsama-sama ng logo ang mga zodiac sign ng apat na miyembro ng banda, tulad ng dalawang lion para sa Deacon at Taylor, isang alimango para sa Mayo zodiac sign o Cancer, at dalawang engkanto para kay Mercury bilang Virgo. Ang ibig sabihin ng mga lion ay yumayakap sa isang nakaistilong litrang Q. Ang alimango ay nakapatong sa ibabaw ng titik na may mga apoy na umaangat sa itaas nito, at mga engkanto ay bawat isa ay sumilong sa ilalim ng isang lion. Ang isang korona ay pinakita sa loob ng Q, at ang buong logo ay natakpan ng isang napakalaking phoenix. Ang Queen Crest ay may dumaan na pagkakahawig sa Royal Coat of Arms ng United Kingdom. Noong unang bahagi ng 1970s, nagkaroon ng pamatagalang relasyon si Freddie Mercury at ay Mary Austin na kanyang nakilala sa pamamagitan ng gitaristang si Brian May. Si Austin na ipinanganak sa Fulham, London, ay nakilala si Freddie Mercury noong 1969 noong siya ay edad 19, at si Freddie ay 24 taong gulang, isang taon bago nabuo ang bandang Queen. Siya ay nanirahan kasama si Austin ng ilang taon sa West Kensington, London, habang kalagitnaan ng taong 1970s, sinimulan din niya ang pakikipagrelasyon ng lihim kay David Means, isang American record executive sa Elektra Record. Pagsapit ng Disyembre 1976 ay pinagtapat na ni Freddie kay Mary Austin ang kanyang sexualidad bilang isang gay, kaya dito nagtapos ang kanilang romantikong relasyon. Kaya lumipat si Mercury ng tirahan at nagsama na sila ni David Means, at bumili rin si Mary Austin ng sarili niyang bahay malapit sa kanyang bagong address sa may number 12 Stafford Terrace, Kensington. Pagkaraan ng ilang taon ng gabi ng 24 ng Nobyembre 1991, humigit kumulang 24 na oras na matapos ilabas ang pahayag na patay na si Freddie Mercury sa edad na 45 sa kanyang tahanan sa Kensington. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay bronchial pneumonia na nagresulta mula sa sakit na AIDS. Ang kanyang malapit na kaibigan na si Dave Clark ng Dave Clark 5 ay nasa bedside vigil nang namatay si Mercury. Tinawagan ni Austin ang mga magulang at kapatid na babae ni Mercury upang ibalita ang kaniyang pagpanaw, na mabilis na kumalat ang mga pahayagan at telebisyon sa mga unang oras ng Nobyembre 25, 1991. Tingid sa kaalaman ng nakakarami, ipinakita ni Mercury ang mga sintomas ng AIDS, ng HIV or AIDS noon pang 1982 sa kanyang mga pinagkakatiwalaan ng mga kaibigan. Ayon sa mga may akda na sina Matt Richards at Mark Langton sa kanilang talambuhay na aklat na meron pamagat na Somebody to Love, The Life, Death, and Legacy of Freddie Mercury. Itong si Freddie Mercury ay na bumibisita sa isang doktor sa New York City upang masuri ang puting sugat sa kanyang dila na animoy mabalahibong leukoplakia. Isa sa mga unang sinyalis ng infeksyon, ilang linggo bago ang huling American appearance sa bandang Queen kasama si Mercury Saturday Night Live noong ika-25 ng Setyembre 1982. Sinabi nila na nakipag-ugnay siya sa isang taong makailan ay nawaan ng HIV sa parehong araw ng
kanilang huling linggo sa US nang magsimula siyang magpakita ng higit pang mga sintomas. Ang serbisyo ng libing ni Mercury ay sinagawa noong ika-27 ng November 1991 ng isang Zoroastrian na pari sa West London Crematorium, kung saan siya ay ginugunita sa pamamagitan ng isang plint sa ilalim ng kanyang pangalan ng kapanganakan. Dumalo sa burol ni Mercury ang kanyang pamilya at 35 sa kanyang mga lapit na kaibigan kasama si Elton John at ang mga membro ng Queen, habang ang kanyang mga labi ay dinala sa chapel habang pinapatugtog ang awiting Take My Hand, Precious Lord, You've Got a Friend ni Aretha Franklin. At alinsunod sa kagustuhan ni Mercury, kinuha ni Mary Austin ang kanyang kremit na labi at inilibing ang mga ito sa isang hindi matukoy na lokasyon. Si Mercury ay gumugol at nag-donate ng kawanggawa ng karamihan sa kanyang kayamanan sa panahon ng kanyang buhay, na ang kanyang ari-arian ay nagkakalaga ng mabigit kumulang sa 8 milyon euro sa oras ng kanyang kamatayan. Pinamana niya kay Mary Austin ang kanyang tahanan, ang Garden Lodge at ang mga katabing muse, pati na rin ang 50% ng lahat ng pribadong pag-aari. Ang kanyang kapatid na babae na si Kaspira Cookie ay nakatanggap din ng 25%, gayon din ang kanyang mga magulang na sina Pomi at Jer Bulsara. Bigay siya ng 500,000 euro kay Joe Manili at 5,000 euro naman kay Jim Patton, 5,000 euro kay Peter Redstone at 100,000 kay Terry Hiddings. Si Mercury, na hindi kailanman nagmamaneho ng kotse dahil wala siyang lisensya, ay madalas na dinadala sa paligid ng London ang kanyang Rolls-Royce Silver Shadow mula 1979 hanggang sa kanyang kamatayan. Ang kotse ay pinasa sa kanyang kapatid na si Kaspira Cookie na ginawa itong display para ipakita sa mga pampublikong ganapan, kabilang ang best and premiere ng musikal na We Will Rock You noong 2002, bago ito na auksyon sa NEC sa Birmingham noong 2013 sa halagang 74,600 euro. Kasunod ng kanyang kamatayan, ang mga panlabas na pader ng Garden Lodge sa Logan Place ay naging isang dambana ni Freddie Mercury, kung saan ang mga nagdadalamhati ay nagbibigay pugay sa pamamagitan ng pagdikit sa mga dingding ng mga mensahe ng graffiti. Pagkaraan ng 3 taon, inulat ng babasahing magazine na ang pangalan ay Time Out na ang pader sa labas ng bahay ay naging pinakamalaking rock-and-roll shrine ng London. Patuloy na bumisita ang mga tagahanga upang magbigay galang sa pamamagitan ng mga liham na lumitaw sa mga dingding. Hanggang 2017, nagpasya si Mary Austin na alisin ang dingding dahil sobrang kapal na ang mga nakasabit na mensahe ay para iwas sa sakuna tulad ng sunog. Si Hatton naman ay nakabahagi sa isang 2000 na lambuhay ni Mercury na mayroon pamagat na Freddie Mercury The Untold Story, at nagbigay din ng panayam para sa The Times noong September 2006 para sa kung ano ang magiging ika-60th birthday ni Mercury bilang pagbibigay pugay dahil sa mga ambag niya sa industriya ng musika. Maraming salamat. Paalam.